ang aking itim na bakal na pressure pot. Ay! Ang ganda tignan. Naku, patay tayo dyan, lumipad pa ang takip ng palayok hanggang langit. Nahagip pa yata ang mga nakasalubong na alagad ng immortal. Ha! Walang espiritong lakas. Isa lang pala akong karaniwang tao mula ulo hanggang paa. Sino ka? At ako naman, sino ba ako? Nasaan ito? Napalagpak ako ng malakas. Hindi na bale, unahin muna nating dalhin siya sa restoran para makatulong sa negosyo. Nagising ka na, ergo. Sa wakas, nagising ka rin. Sinindak mo ako ng husto, may-ari, ergo. Oo, dahil ergo ang tawag mo. Ako ang tagapaghugas ng pinggan ng Fan Zhenxiang. Kasabay na tagapaghatid ng takeout. Nakalimutan mo na ba? Kagagaling mo lang sa likod bahay at naghuhugas ng kaldero. Nadulas ka lang ng kaunti, at tumama ang ulo mo sa takip ng bakal na palayok, kaya nahimatay ka. Kung ako ang tagapaghugas ng pinggan, bakit suot ko ang ganito kagandang kasuotan? Sa restoran namin, high-end ang dating. Natural, dapat maayos din ang uniforme ng empleyado. Iyan ay custom work na mahal ang bayad para sa iyo. Tapos na, tapos na. Ang aura mo, hindi ito pangkaraniwan. Kapag nagising siya, natatakot akong may ipapaliwanag ako dito ngayon. Kaya pala ganoon. Maraming salamat, may-ari. Kung ako ang tagapaghugas ng pinggan, ako na lang ang magpapatuloy sa paghuhugas ng takip na ito. Ay naku. Heto na, talagang nakakagulat ang batang ito. Ang kinalabasan, isa pala siyang matigas na ulo na walang kwentang lalaki. Ngayon, tuluyan na akong panatag. Ha ha ha, Yan Qing. Akala mo ba talaga, kapag itinulak mo ako sa bingit, panalo ka na? Kahit ngayon ay mapahamak ako at mamatay dito. Isasama pa rin kita, ikaw na pangunahing espada ng Jiusho, para lang magbalot at mamatay na kasama ko. Ah. HM. Sige na, sige na. Huwag ka nang makipag-away sa takip ng palayok na iyon, Tero na. Isasama ka ng may-ari para kumain. Bilang empleyado ko, paano ka papasok sa trabaho na gutom ang tiyan? Umupo ka dyan at huwag gagalaw. Sandali lang, matitikman mo na. Ito ang espesyal kong pritong kanin na may gintong 10 sentimetro. Masarap to, kainin mo ng dahan-dahan. Walang makikipag-agawan sa iyo. Ergo, busog ka na ba? Kailangan na nating bumunot at magtrabaho. Nakikita mo ba ang bundok ng pinggan sa kusina sa likod? Hoy, sumiyaw. Hindi pa bukas ngayon. HM, kung hindi ko kayang tiisin, mas mabuti pang maaga ko nang ipasara ang tindahan mo. Sige. Nanggugulo kayo sa may-ari. Ikaw, sino ka ba? Sinasabi ko sa iyo, ang pinsan kong lolo ay opisyal ng panlabas na pintuan ng Qindian sect. Paano mo nagagawang pakialaman ang mga gawain ng Jox Ianlu? Si Fan Zhenxiang ang punong tagapaghugas ng pinggan. Kuya, anong meron sa galiting tingin na iyan? Sulit ba talagang magsalita ka ng ganyan kayabang? Ha, akala ko pa naman kung sino ng misteryosong mataas na tao. Isa lang pala siyang nakikisawsaw. Sige nga, itapon ninyong palabas ang mukhang pinaputi na ito. Humahanap ka ng kapahamakan. 1 GN. Ate, may sira ba sa utak ang batang iyan? Mag-ingat. Napakabastos niya, pati ang mga tauhan ko sa sumiyaw, nangangahas. Tikman mo ang pinakabagong gawa ni inay. Ulan ng peras, demonyong sili, sabog sa usok, array, mga mata ko, ha. Ang anghang, nakakahilong sumigaw. Bumalik ka sa gusali ng Jox iyan at maghilamos ka na lang ng mata. Sa susunod, huwag ka ng manggulo. Sa bibig mo pa ako sisabog. Sumiyaw-miyaw, hintayin mo ako. Hindi pa tapos ito. Ako, kahit anong isipin ko, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako.
Pero kanina, tinakpan siya ng isang mahina at delikadong babae. Amo, sige na, huwag ka nang maantig. Kahit isa kang walang kwentang alagad ng espada. Pero pinoprotektahan mo ang puso ng tindahang ito. Nakuha na ni inay ang loob niya. Dadalhin kita para makilala mo ang bago mong koring sa trabaho. Ha? Ting 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 ting. Ano ba ito? Ito ang buong automatikong makinang panghugas na ako mismo ang nagdisenyo. Ilagay mo ang maruming mangkok dito. Maglagay ng isang pirasong merienda sa lalagyan. Ang panghugas na mekanismo ng tubig ang bahala sa mataas na presyong banlo. Ang mekanismong hangin naman ang magpapatuyo. Kasing bilis lang ng isang tasa ng tsaa. Kintab na parang bago. Subukan mo. Ito. Ito. So ang amo, saklolo. Urgent ang sitwasyon. Napakapagmadali. Ano na naman iyon? So ang amo, ang guro ko ay nakalabas na. Kailangan niya talagang kainin ang malaing ling hummus na tofu ng bahay mo. At dapat ko pa siyang bilhin pabalik sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, puputulan nila ang paa ko. Walang problema. Pero ang guro mo ba ay nasa Lingshu Peak? Mula rito, pinakamabilis na aabutin pa rin ng kalahating oras. Ay, paano na ito? Huwag kang magmadali, nandito ako, ergo. Dumating na ang oras para ipasa mo ang pagsusulit sa galing bilang tagapaghahatid at taga-order ng pagkain. Pumunta ka at ilabas mo ang maliit na electric mule na nakatago sa bodega. Ano ang maliit na electric mule? Ito ang maliit na electric mule na ginawa at dinevelop ko mismo. Pinatatakbo ng mga espiritong bato. Walang kailangan na espiritong lakas. Kaya pati karaniwang tao ay mararanasan ang bilis ng paglipad ng espada. Sa 100 li, isang pirasong ordinaryong espiritong bato lang ang magagasta. Ha ha ha. So ang amo, talaga bang kaya ng larong ito na makarating sa Lingshu Peak sa loob ng kalahating oras? Magtiwala ka lang. Ergo, halika. Yuko ka, MM. Parang nakakahiyang medyo. Ayos na, makinig ka ng mabuti sa tagubilin ko. Ang hawakan sa kanan, itulak pababa para bumilis. Ang hawakan sa kaliwa, iyon ang preno. Tandaan mo, kapag naihatid na, singilin mo agad ang bayad. 10 pirasong espiritong bato na may katamtamang kalidad. Kulangan ka ng 1 piraso, ibabawas ko sa sahod mo. Maupo ka ng maayos, alis na tayo, ergo. Ah. Hindi kaya mapahamak si So ang amo. Huwag kang mag-alala, ang sasakyang ito ay napakatibay. Ang ibig kong sabihin, hindi kaya mapahamak ang mga kasama mo sa bahay. Mga alagad ng rebelde, mga alagad ng rebelde. Ang tagal na rin ito. Ang unang inisip pagkalabas ng matandang ito ay, makatikim ng piraso ng malaing ling tofu ng So ang amo. Hindi kaya tumakas na ang munting batang ito na may dalang pera. Ha? So ang tunay na bango, delivery. Malaing ling hummus na tofu. Natitirang bayad, 10 pirasong espiritong bato na may katamtamang kalidad. Ni kasing na espiritong lakas ay hindi gumalaw. Pero nakatawid siya sa malaking hanay na tumatawid sa bundok. Baka isa itong nagkatawang tao na dakilang nilampasan ang kapahamakan ng pagiging immortal. Maraming salamat sa maliit na kapatid sa paghatid ng pagkain. Tabi, madam. Namutla na ang panggagamot sa sugat. Ikaw, ayos ka lang ba? Madam, hindi kulang ang bayad ko. Ang galing mong gumawa. Mula ngayon, si Ergo. Ikaw na ang yearly outstanding staff ng Fan Zhengxiang. Ay, ang aking punong kahoy ng pera. Ang alaga kong empleyado. Ayos ka lang ba? Halika, pasok ka sa loob. Madam, ipapahid ko na sa iyo ang gamot. Habarin mo ang damit mo. Habarin mo. Madam, gusto mo bang parusahan ang iyong lingkod? Ano bang nasa isip mo? Ang likod mo puro pasa na. Paano maipapahid ang gamot kung hindi huhuberin? Kailangang madaliin, lagyan ng pamahid at kuskusin para kumalat ang dugo. Kung hindi, bukas, paano ka pa makakapagtrabaho ng mabilis at makakapagubad ulit?
Madam. Ano, masakit ba? Mas magaan na ang pakiramdam ko. Salamat, Madam. Aba, sino ba ang makakatiis sa ganyang kagandahan? Sige na, isuot mo ng maayos ang damit mo at lumabas na para magtrabaho. Malapit na ring oras ng kainan. Anong klaseng bulok na tindahan ito? Ang in-order ko ay karne ng kilin. Dalhan mo ako ng isang plato ng ginisang masustansyang gulay. Pambihira, pagpapahirap ba ito sa akin? Mga Ginoo, nang umorder kayo, 5 pirasong ordinaryong spirit stone lang ang binigay ninyo. Gulay lang ang pwede ninyong kainin. Kung gusto ninyong kumain ng karne ng kilin, dagdag bayad iyon. Dagdag bayad? Ako, kumakain ng kanin, hindi alam ang salitang dagdag bayad. Pero naman, kung sasamahan ako ng madam na uminom ng ilang tagay. Lumayas ka, ikaw na walang espiritual na kapangyarihan, nakikialam ka pa sa usapang ito. Mga kapatid, patayin siya. Ergo, mag-ingat ka, hindi mo sila kaya. Wasakin mo siya. Ah. Ha. Hehe, anak ng tipaklong ka. Dumampot ka na lang ng patpat at nagkaangas ka rito. Ha. 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 Aba, ang mukha ng aming panauhing pintuan. Kahit aso, tinitingnan pa rin kung sino ang amo. Lalo na kung ganito kagwapo. Ang mukha niya ang buhay niya. Kayong tatlong walang hiya. Nakipagbakbakan pa kayo kay madam. Tingnan ninyo si madam, isang sigaw lang niya, napaatras kayo sa takot. Hihihi. Ha. Aray, tulong. Sino ba talaga ako? Bakit pakiramdam ko palagi na ako ay isang walang talong espada na mandirigma? Sa totoo lang, ni isang suntok, hindi ko man lang naiiwasan. Huwag kang gagalaw. AGH. Ngayon mo lang nalaman kung masakit, nang gigigil ka pa. Siya ay isang cultivator sa yugto ng pundasyon. Ikaw na mortal, kinukuha mo pa ang isang patpat at sumugod ng ganito. Nabasag na pati ang ulo mo. Talagang wasak na, hindi ba? Madam, palagi rin ba akong ganito kaina noon? Sino nagsabi niyan? Ikaw ang pinakamalakas loob na empleyado ng Fan Zheng Xiang. Kahit total basura ka sa labanan. Ang galing mo kanina nang ipagtanggol mo ako. Astig na astig. Aba. Sige na, bilisan mo at matulog ka na. Bukas, maaga tayong pupunta sa palengke para habulin ang murang baboy. Madam, mula ngayon huhugasan ko ng mabuti ang mga pinggan. At sisikapin kong may hatid ng maayos ang takeout. Hindi ko hahayaan na may mga api sa iyo. Pasensya na, hindi ko dapat tinawanan iyon. Ilagay mo na ito. Ayokong isipin ng iba na inaapi ko ang mga empleyado ko. Oh. Ang bagay kay Dongli, bagay na bagay nga. Lumabas na tayo. Ay. Ergo, bilisan mo. Malapit na tayo. Boss, bigyan mo ako ng kalahating kilo ng 5 silid na karne. Yung pinakamasustansya at pinakamasarap na piraso. Sukli mo na lang ang tira. Boss, araw-araw na lang bang tira ang ibinibigay mo? Hindi ko na alam kung itutuloy ko pa ang negosyong ito. Ngayon, wala ni isang sentimo ang pwedeng bawas. Hindi ako magbebenta. Ha ha ha. Benta, 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 benta. Kailangang ibigay ang mukha ni Su. Kalahating kilo lang, pero kukwentahin mo ako na parang 8 kilo. Ha? Ay. Salamat, boss. Ergo, halika at inumin mo ito. Tikman mo. HMM. SHH. Ang ganda ng dating. Og. Sinasabi ko, ang ganda ng dating ng mga perlas sa milk tea na ito. Pag inom mo, alis na tayo. Kailangan pa nating bumalik. Kailangan pa nating maghanda ng mga putahe.
Ay! Hey! Mga kababayan at mga nakatatanda, kung dadaan lang kayo, huwag ninyong palampasin. Ngayon, inilulunsad ng aming Jocks Ian Lu, ang bagong putahe na sili at mahiwagang baka. Siguradong panalo ang lasa, tiyak na matatalo ang karibal na tindahan sa kabila, at kalahati pa ang presyo ngayon sa buong lugar. Mura. Ha? Ninakaw ninyong talaga ang recipe ko, tapos babawasan pa ang presyo. Babae, kung hindi ko kayo kalbuhin ngayon, hindi ako tatawaging sumiyaw. Ang pagsasamantala ay sobra na. Boss lady. Kailangan ko bang bugbugin ang karatula niya? Hey! 需要我去把他的招牌批了吗？ Anong karatula? Ang ginagawa lang iyan ng mga hambog. Sa labanan ng negosyo, utak ang kailangan. Utak. 商战讲究的是脑。 Utak. 脑子？ Ngayon, ipapakita sa iyo ng boss lady kung ano ang tunay na Diyos ng kusina. Ipakita mo nga kung ano ang tawag sa isang tunay na Diyos ng kusina. Ito ang tinatawag na malamig na noodles na inihaw sa pugon. Ang bango naman. Nako, anong nangyayari at ang amoy ay diretso sa kaluluwa ko. Parang galing iyon sa kabila. Ang angas naman nito, ha? Kaninong binata kaya iyon? Hindi ang hangin ang pumapagaspas, kundi ang puso ko. Tara, sa kabila tayo kumain. Pupunta ako para kunin ang komunikadong Jade Sleep ng gwapong iyon. Boss, bigyan mo ako ng 20 skewer ng inihaw na karne. Paano po ba tawag sa binatang ito? Wala ba tayong landian dyan? Ito ang aming head waiter, si Xiaobay, 20 skewer agad at ihain mo na. So, kung pinutol mo ang aking mapagkakakitaan, meow, huwag kang magtaka kung maging malupit ako. Ay, nasaktan ng guro ang isang tao, takbo na. Ah. Oh. Ah. Ah. Ang anghang Ang lupit ng asong ito. Kagatin mo siya, ikaw na ulupong. Gumastos ako ng 100 piraso ng gitnang baitang na espiritong bato para upahan ka. Hindi kita dinala rito para kumain ng ihaw. Kung walang pera, hindi ibebenta. Ha ha ha, ang taba ni Chen. Gusto mo rin bang tikman? Talagang masarap. Ikaw. Aha. Umaman na, ergo. Ngayon lang tayo kumita ng buong 500 pirasong midyang espirito na bato. Iyon na ang kita natin sa kalahating buwan ng ating kainan. Huwag kang gagalaw, may abo ka sa mukha. Mukhang masaya ka, boss. 你好像很开心。 Ay, ang dami mong Saturday. Kumita tayo ng ganito karami. Sino ba namang hindi sasaya? Kung ganoon, magsisikap akong magtrabaho araw-araw, para laging masaya si boss. 每天都开心。 Sulawban, buksan mo na ang pinto. Anong multo ba ang sumisigaw sa gitna ng gabi? Sulawban, ako si Liu Qingji, disipulo ng sekta ng Taishan Jian. Narinig ko na may tagahugas ng pinggan dito, na ang kagwapuhan ay di hamak na mas kahanga-hanga pa kaysa sa aking kapatid na si Shi. At may kakaibang bisa raw ang mga putahe sa kainan ninyo, kaya ako'y naparito upang subukan. Pasensya na, Liu Xianzi, may mga patakaran ang aming kainan. Paglampas ng oras ng show, hindi na kami naghahain ng pagkain. Kung nais kumain ni Xianzi, bukas po kayo maagang dumating. Ngayon, 现在呢？ isang order ng tandaang ihaw. Hayaan mong ipaghawaan ito ng katulong ninyo. Ito. 这 Talagang napakaaliw ni Liu Xianzi. Dahil napakasinsero ng Xianzi. Lalabag na ako minsan sa patakaran. Ergo, huwag ka nang tumunganga riyan. Bilisan mo at ipagluto mo si Liu Xianzi ng isang order ng 5 baboy na hiwa. Ang serbisyo ay dapat pantay at maayos. Mangyaring dahan-dahan po kayong kumain, Xianzi.
Paanong may isang ordinaryong tao na walang kahit kaunting espiritong lakas? At paano pa ang mukha niyang iyan? Ang mga mata niya, sa totoo lang, ay medyo kahawig ng kay kapatid na lalaki. Ano ang pangalan mo? 叫什么名字？ Ergo. 二狗， Ikaw. Anong nangyari sa sugat sa mukha mong iyan? Sa forma ng iyong buto. Kung hindi ka tinamaan ng malakas, hinding-hindi ganyan yan. Ingat. 不许 Ay nako, pasensya na po, Liu Xianzi. Medyo mahiyain si Ergo namin. Bihira lang siyang makakita ng ganyang uri ng mundo. Talagang nakakahiya siya. Patawarin po ninyo siya. Hindi na kailangang mag-alala si Sulauban. Sa tingin ko lang, kakaiba ang dating nitong binatang ito. Pero naghuhugas siya ng pinggan dito. Talagang sayang sa talento. Ha ha ha. Baka nagustuhan ni bayaran ng batang ito si Ergo. Gustong mangagaw ng tao. Hindi alam ni Liu Xianzi. Ang pinakagusto talaga ni Ergo ay ang amoy ng apoy at usok sa aming kainan. Noon pa man, nakarating na siya sa malalaking sekta. Sabi niya, ni kaunti man lang ay hindi siya masaya sa paghuhugas ng pinggan. Ayos naman dito. 挺好。 Dahil napakabait ni Sulauban. Hayaan na lang natin. Aha, umaman na. Ang perang ito, pinaghirapan nating parang buhay natin ang nakataya. Anong nangyari? May abo pa rin ako sa mukha. Boss, 老板娘， gumagawa lang ako ng paraan. Ako ang empleyado mo, tama. 对吧？ Hindi ba? O talagang boss ka pa rin? 还是老板吗？ Ang empleyado ba ay pwedeng dahil lang sa ilang merienda ay ipasa sa iba? 别人 Ano naman tong eksenang to? Mukhang hindi na kaya ng asawa ko. Ha? Oo na. Hindi ba nabenta ka na noon, ha? 啰嗦。 Si Boss Su, nasaan na yung batang iyon kahapon? Ay, siya pala ang may hawak ng delivery ngayon. Aba, ang order na ito ay ihahatid sa Chunfeng Guest House. Ha, ay naku. Ang gwapong lalaki. Hello, iyong maladyos na gwapong lalaki ng delivery na maanghang na hipon sa linya ng Fan Zhengxiang. Hoy, sabi kahapon ng kaibigan ni Fan Zhongxiang ay isang espesyal na karakter daw. Nagkita tayo ngayon. Totoo nga pala ang sabi-sabi, hindi ka nga ordinaryo. Na-i-deliver na ang takeout. Bayaran na natin, ang haba ng proseso. Ano ba ang minamadali mo? Ang bigat ng kaong ito ng pagkain. Kuya, tulungan mo na akong dalhin sa loob. Hanggang sa pintuan lang ang delivery. Hindi ito umaabot sa loob ng bahay. Kuya, pinapayuhan kita. Kumilos ka ng maayos. Kung hindi, baka bigla kitang mabigyan ng isang masamang review. Narinig ko na kapag nag-iwan ng bad review, kakaltasan ka raw ng kalahating buwang sweldo. Anong gusto mong gawin? 想如何？ Madali lang, pumasok ka muna. Balatan mo ng maayos ang isang hipon, at ibinibigay mo mismo sa bibig ni ate. Masaya si ate. Siyempre bibigyan kita ng 5 bituin na review. Ano ang sinasayad mo pa riyan? Bilisan mo na. 还不快点？ Ayan, tama na. 对了嘛， Ang marunong umintindi ang magaling. 亲戚。 Ha. Kumpirmado na ang 5 bituin na review. Tumatanggap ng 10 yuan. Naideposito na ang maliit na merienda. Maraming salamat po sa patronage. Tungkulin ng takeout ng Fan Zhengxiang ay siguradong darating. Masiyahan po kayo sa pagkain. Na-i-deliver na ng may bahay. 送到了。 Ergo, ihatid mo itong takeout. Bakit amoy malakas na amoy ng kalapitang tila ligaw ang katawan mo? Sabihin mo ang totoo. Nagkamali ka ba? Dapat amoy pawis iyon. Bawasan mo nga ang pagdating mo dito. Ergo, sige na. Inutusan kita para maghatid ng takeout. Pumapasok ka sa pakikipaglandian para lang makakuha ng magandang review. Ano? Boss, nagseselos ka ba niyan? 你这算是在吃醋吗？ Kumain ka na ng sarili mong ulo. Nag-aalala lang ako sa kalusugan ng mga empleyado. Ay. Sumiyaw, lumabas ka rito. Anong klaseng madilim na tindahan ang binuksan mo? Ate, sino ka? Ako ang customer ng Chunfeng Guest House. Hinayaan ko lang siyang pakainin ako sandali. Hindi man lang siya nagbukas ng shell. Diretsong inihagis niya ang kakaibang maanghang na hipon sa lalamunan ko. Tapos pinilit pa akong bigyan siya ng 5 bituin na review. Ganito ba kayo magnegosyo? Boss.
Ginagamit niya ang bad review at bawas sweldo para takutin ako. Sa tingin ko wala naman akong ginawang mali. Ginoo. Hindi binibenta ng mga tauhan namin sa tindahan ng katawan, kundi ang serbisyo. Ang hiling ninyo ay sadyang wala sa lugar. Kaya ang mga tauhan namin ay gagamit ng kaunting pangdepensa. Di ba makatwiran din ang mga hakbang? Makatwiran. Namamaga na nga ang bibig ko. Ngayon, alinman ay babayaran ninyo ako ng 10,000 pirasong espiritual na bato ng katamtamang antas. O ibibigay ninyo sa akin ang lalaking ito bilang kabayaran. At sumama siya sa akin pabalik sa Dongfo para tumubos ng kasalanan. Kung ganoon, tapos na ito. Huwag ninyong isipin na magagawa ninyong galawin ang chief dishwashing worker ko. Muna, tanungin ninyo ang aking pamalong ramutang pangwasap kung papayag ba ito. Sumiyaw, huwag mo ngang ituring na pabor ang pang-aapi. Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Siya ang pinakamatandang pinuno ng alliance ng pagkain at inumin. Kung hindi mo isusuko ang lalaking ito ngayon, sisiguraduhin kung bukas ay, sa ngalan ng kaligtasan sa pagkain, ipapasara ko ng tuluyan ang lisensya ng gusaling kainan mong wasak na ito. Haha, tinatanggal niya ang aking jade pendant. Ako ba ay natakot ng husto? Ate, ilang taon na akong nag-iistay sa bayan ng Pingan. Ano pa bang hindi ko pa nakita? Ergo, alisin mo nga ang bamboo dragonfly na suot mo at ibigay mo sa akin. Sige. Tingnan mo ng mabuti, itong rotary display na suot ko ay mahal na mahal. Na-record nito ang malawak na larawan mula sa 360 antas, walang patid at mataas na antas ng anino. Automatiko nitong itinatala ang bawat salita at kilos sa buong proseso ng paghahatid ng pagkain. Hoy, ikaw, ang dami mong sinasabi. Gusto mo bang tawagin kita? Hehe, ay. Kuya, baka pwede mo akong tulungan na dalhin ito sa loob ng silid. Masaya si ate. Natural, bibigyan kita ng 5 bituin na magandang review. Ano, gusto mo ba na ipaprint ko agad ito? 1,800 kopya ng gantimpalang jade slip na may anino. Bukas ng umaga, ipapaikot ito sa plaza ng bayan. Pagdating ng oras, hindi lang ikaw ang mawawalan ng pangalan at masisira ang dangal sa bayan ng Pingan. Pati ang kapatid mo, na tagapamahala ng alyansa. Baka madamay rin. Hoy, ang kapal ng mukha mo. Tama na ang walang kwentang Saturday. Paano ba aayusin ito ngayon? Ang pinsala sa isip ng mga tauhan ko, at ang pinsala sa murang kaluluwa, kung hindi ka mag-iiwan ng 1,000 piraso ng mababang antas na espiritong bato. Huwag ninyong isipin na makakalabas kayo sa pinto na ito ngayon. Ang lakas naman ng loob mong magpakapahamak dito. May-ari. Ano na naman? Natatandaan mo ba ang natakot ka lang noon? Gusto mo pala ng ganoon kalakas ang espiritong bato. Kung sakaling may magbayad ng malaki para bilhin ako, ibebenta mo ba ako? 你会不会把我给卖了？ Ikaw, kahit papaano, may konting kirot sa puso. Pero ngayon, parang puno ka ng pera ko. Kaya mo pang gumawa ng trabaho para sa 3. Hindi ko naman kayang bitiwan. Talaga, kaya sa puso ni may-ari. 所以，在老板娘 Mahalaga ako, tama ba? 对吗？ Haha. Ay, may order pala ng takeout. Libre ang delivery reward. Napakagandang panggamot na pill. Huwag kang babaling pabalik. Napakagandang panggamot na pill. Halagang umaabot sa 100,000 medium grade na espiritong bato iyon. 7. Napakagandang panggamot na pill. Iyon ang himalang gamot na kayang magpahinto sa pagkapit sa bottleneck at agad kang iaakyat ng walang sakit. Pero ang delivery spot ay nasa pinakamapanganib na bundok ng libingan sa labas ng bayan ng Pingan. Natanggap na ang order. Ding. Nakuha ang order ng matagumpay. Mangyaring may hatid sa loob ng 1 oras. Kapag na-late, kaltas na 10 beses ang bayad sa paglabag sa usapan. Nasuran ka na ba ng ulo? Nasa bundok ng libingan iyon. Puro mga halimaw at multo na nakakakilabot ang naroon. At ikaw pa, isang mortal na walang espiritual na kapangyarihan, ang magde-deliver. Paano ba yan? Magde-deliver ka ba ng pagkain o ng buhay mo? Kung may hahatid mo ang order na ito, magkano ba? Pagkain o problema? Ate, ang order na ito ay nagkakahalaga ng 100,000. Kapag naihatid mo ito, pwede nang palakihin ng restaurant ang saklaw nito. At mas marami pa tayong kikitain na espiritong bato. Saan pa kaya tayo makakahanap ng ganito kagaling na empleyado? Kumikita lang. Hindi naman lahat ng pera kailangang kitain. Sige na nga, tatanggapin ko na.
Sasama ako sa'yo. Hindi pwede, masyadong mabigat ang lagim doon para sa'yo. Tumahimik ka, ako ang may-ari, ikaw ang may-ari. 你是老板。 Aalis na si Ergo. 二狗，出发。 Ergo, dahan-dahan ka naman. 狗，你看 Nakakatakot ang lugar na ito. 怪吓人。 Huwag kang matakot, kasama mo ako. 有我在。 Ang bisita ba natin ay magba-back out na? 会是放我们优子吧？ Hey, talagang naglakas loob pa siyang dumating. Isa pa rin siyang karaniwang tao na hindi alam ang kapalaran niya. Ay, espiritong general ng gintong pil sa panahon ng paghubog. Huwag kang lumapit. Kinuha mo na ang takeout. Bilisan mong ibigay ang elixir ng pil. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Takeout. 外 Hey, ang napili ng general na ito ay ang kasama mong ito. Isang pambihirang katawan na sobrang yin at sobrang malupit. Kapag sinipsip nito ang kaluluwa mo, aangkinin nito ang katawan mo. Magagawa na ulit ng general na ito na bumalik sa mundo ng tao. Ergo, mag-ingat. 狗小心！ MM. Oh. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon. Maliit na multo, hindi mo nakilala ang bundok ng Tay. Nabangga mo ang mahal na Panginoon. Ano ang nangyari? Bakit biglang lumuhad ang general na multo na ito? Nandito na ang takeout. 外卖。 Ibigay mo ang pang-isahang resibo ng pinakamagandang paniningil. Nakatanggap na ng bayad ang ginang ng tindahan. Ay 收 sus. 钱了。 Ano ang nangyayari? Pinapausok ba ako nitong string ng bawang na panlaban sa masasamang espiritu na nasa akin? Umalis ka na, bumalik ka na. 回去。 Maaari ko bang itanong, mahal na Panginoon, ang apelyido mo ba ay yan? Yan. 燕 Gabi. 燕。 Ayun. Ano? Pandang adobo ba ito o pandang inasnan? Ha? Bawasan mo ang pagpapaklose sa akin. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginagawa ninyong ito. Pinakamahilig ang mga multo sa pagtatanong ng pangalan ng iba, tapos gagamit ng masasamang teknik para bihagin ang kaluluwa. Kapag narinig nilang wala siyang bagong pangalan at hindi niya binabago ang apelyido, wala na. Ang apelyido niya ay dalawa at ang pangalan ay Aso. Maglakas loob ka bang sampain siya? Subukan mo nga, ginang, basagin ko ang ulo mo. Si Yan, ang malamig na espada na Diyos, ay tinatawag na Ergo. Baliw na ba ang mundong ito? HMPH. Narinig mo na ba? Hindi ang apelyido ko yan. Ang pangalan ko ay Ergo. Lumayas ka na. Ha ha ha. Hoy, anong ginagawa mo? Delikado ang pagmamaneho ng mag-isa. Ibawas mo sa sahod. 工钱啊！ Hoy, ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Ang paglilibing ng basta-basta sa mapanganib na lugar ay parang nagyaya ka ng malaking sakit. Ikaw ba ang ginang ng tindahan? Kung nagkasakit ka, sino ang magbibigay sa akin ng sahod? Kaya nga maayos na. 所以无好。 Yedasal ako sa langit, tuluyan na kaming nababaliw. Dali, Ergo. Magkita tayo at silipin ang halagang 10,000 panggit ng uri. Anong klaseng tingin ang pinakamagandang pil ng espiritong bato na pampatibay sa kalagayan? Ano ba ito? 这是什么？ Naging espiritu na ang pil. 要成精了！ Hey, amo, hawakan mo ako, amo, hawakan mo ako. 主人， Ang 10,000 kong espiritong bato na panggit ng uri, naging isang buhay na nilalang pa. Haha, kanino kaya natin maipagbibili ang ganyang bagay? Sino bang kultibador ang hindi gustong, sa isang hampas, makalunok ng buhay na dragon? Ungol. Napagkamalan niya ang tamang tao. Ihagis mo na, ginang. Naitapon na. Kayang magbuga ng apoy ang Ergo. Kahit hindi na ito pwedeng ibenta, pwede ba nating gamitin ito sa pag-iihaw? Para pati uling at pangmeryenda, tipid na rin. Kung may silbi.
E di itabi na lang natin. Bigyan mo siya ng pangalan. 你给他起个名字。 Tawagin nating Hodge 就 Ilong. 叫哈基龙吧。 Chingy, ikaw ang magpahatid nito sa akin. Pero dahil bumagsak na ang nakatatandang kapatid mong dalubhasa, babalik ako bilang sukat ng isang guro. Talagang may nakita ang alagad ko na isang tao. Ang itsura at tindig niya, 他的样貌 pati ang aurang lumalabas mula sa kanya, ay halos kapareho ni Yanqing, nakatatandang kapatid mo. Totoo ba iyan? Matapos makipaglaban ni Yanqing sa demonyong Panginoon, bigla na lang siyang naglaho at hindi na alam kung nasaan. Nasaan na siya ngayon? Siya. Nasa isang karaniwang carinderia siya. Ha, bakit nasa carinderia siya? Nandoon siya at naghuhugas ng plato. Hindi lang naghuhugas ng plato. Siya pa ang nag-aasikaso ng mga padalang pagkain sa buong bayan. Ang pinakamahalaga ay, parang tuluyan na siyang nawalan ng alaala. Wala na rin ang kanyang lakas espiritual. Tinawag siya ng babae may-ari ng kainan na Ergo. Katawa-tawa. Talagang napakalaking biro ng langit at lupa. Magalit ka man, kagalang-galang na guro. O baka si Qingzu ang nagkamali ng tingin. Qingzu, agad kang mag-isip ng paraan at tiyaking siya nga iyon. 确认他的身份。 Ano man ang dahilan kung bakit ka naging ganito ngayon, nakatatandang kapatid. Tiyak na padadalan ka ni Qingzu pabalik sa sekta upang manumbalik ang iyong ulirat. Kasama kanyang iuuwi sa sekta. Buga ng apoy, Hodge Ilong. 喷火， Gawing maayos at kaaya-aya. Ergo, panasan mo ang karatula sa may pintuan. Maghanda na tayong buksan ang pinto at salubungin ang mga panauhin. Ang binatang naghuhugas ng plato na ito. 小哥， Ano ba ang ginagawa mo? Sa gitna ng maliwanag na araw, ang pang-aagaw ng lalaking mula sa bayan, ha? Liu Xianzi, una ko nang iginagalang ka bilang malaking suki. Huwag kang sobra sa kapal ng mukha. Hindi ako rito para makipag-usap ng walang saysay sa inyo ngayon, ginang. 不是来 So 找你拌嘴的。 Ang tauhan ninyo at ang kasama ko ay nawala. Talagang magkahawig ang aura at hitsura ng nakatatandang kapatid, kagalang-galang na guro. Maaari bang hayaang subukin niya ang batong panukat ng espada na ito? Ah, hindi natin malalaman hanggat hindi sinusubok. Bakit ba kailangan naming sumabay sa iyo? Ergo, umuwi na tayo. Huwag na nating gawin ang negosyo niya. Sandali, kung hindi siya susubok ngayon, dito ako mismo magbabantay sa tarangkahan na ito. At walang sino man ang makakapasok sa carinderia mo kahit isang hakbang. Walang galit, ginang ng tindahan. 默契。 Kapag nasubak na siya, aalis na ako, at hindi na babalik para manggulo sa pintuan. Kung mapatunayang hindi ikaw siya ng batong panukat ng espada, ako, Liu Qingji, agad na lalayas sa bayan ng Pingan. Hindi ako babali sa salita. Nagliwanag na. Tama nga, ikaw nga iyon, nakatatandang kapatid. Ito. Ano ito? Tingnan mo, hindi ako ang sinasabing nakatatandang kapatid mo. Hindi. Imposible. Ang aking dakilang nakatatandang kapatid na kasing linis ng ulap at hamog. Paano magiging isa sa mga ordinaryong trabahador na naghuhugas lang ng ulo? Hindi ka siya. Hindi ka talaga siya. Sinapian ka ng salamangka ni Qingji. Paano mo nagawang kilalanin ng isang hamak na utusan bilang ang unang espada ng Jiyusho? Nakakatawa talaga. Ha ha ha. Ginang ng tindahan. Hindi na siguro siya muling makikialam sa negosyo mo. Ergo, ikaw. Pero ang batong ito ay sobrang itim at sobrang tigas. Kung ilalagay mo sa may pintuan, nakaharang lang iyan. Pwede ko ba itong gamitin bilang pang-aatsara? Pina-aatsara. Espadang aatsara. 咸菜， Ergo, ang lakas talaga ng loob mo. Sa kabila ng bagay na ito, hindi ko alam kung gaano karaming espada at diwa ng mga nakatatandang tagapagtaguyod ang naiwan dito. Gagamitin mo pa ito sa pag-aatsara. Napakatigas ng batong ito, at nakakahadlang pa ito sa tubig at apoy. Maliban na lang kung mabigat ang timbang nito. Parang wala nang silbi ang 本来 pang-atsara. 菜缸似乎也别无他用。 Dahil hindi naman ito natatakot sa apoy ng pag-ihaw. Kumakalat ang init ng pantay. Ergo, alam ko na. Perpekto. Hodge Ilong, sa loob. Ngayon, may dagdag na putahe ka na sa inihaw na lingjow.
Aba. Ergo, halika rito. Opo. Sige. 好了， Aha, susunod. Bibigyan ka ng may bahay ng aral kung paano magluto ng stone plate roast. 看好了。 Tapos ilagay mo ang karne ng baka sa ibabaw. Tandaan ang init. Baliktarin agad kapag nagbago na ang kulay sa isang iglap, kundi ng katas ng karne. Ikaw ang sumubok. 你来试试。 Ay hindi. Hindi dapat ganyan. Relax lang ang braso, tapos may pihit sa pulso. Ganyan. Magaan lang ang ikot. 轻轻翻过来。 Tingnan mo, di ba ngayon perpektong baliktad na? Natuto ka na ba? Hindi pa. May bahay. Turuan mo pa ako uli. 你才 Nako, ang bagal mo naman. Sige, huling turo na ito ha. May bibili ba ng isang order ng stone plate roast? Isang order, isang piraso lang ng dekalidad na espiritu ba to? Wah! Ito ang pampalambot ng sekta ng Taishanjian. At ito ang alamat na. Ang espiritu ng tunay na dragon na pinalaki ng elixir. Anong nangyari sa nauna mo? Ha? Ikaw. Anong klaseng halimaw ka ba? 你到底是个什么怪物？ Ikaw. Talagang ang panunuya sa langit at lupa. Kabalisaan ito ng moralidad sa mundo ng paglinang. Ang dami mong sinasabi, madaling mabulol. 话这么多， HMM, ang babaeng ito, sa kabila ng lahat, naglakas loob pang ipitin ako ng palihim. Ay, Diyos ko. Ang amoy na ito. Naalala ko si nanay. Ang sarap nito. 500 taon na akong nagsasanay. Ngayon lang ako nakatikim ng napakasarap na inihaw na karne. Ha ha ha. Ano sa tingin mo? Ergo, ha ha ha. Pagod na ako, may bahay. 老娘了。 Ay. Iunat mo ang kamay mo. 手 Bakit? 干嘛？ Bakit ang laki ng kapabayaan mo? Masakit pa ba? 还疼吗？ Hindi. Hindi na masakit. 不疼了。 Ay, ang sapatos ko. Ay. Ingat. 小心！ May bahay. Kahit gaano pa kasakit ang puso mo dahil sa mga espiritu bato, hindi mo rin kailangang mag-alay ng yakap. Sinong nag-alay ng yakap? 也不用投怀送抱。 Hinablat ko lang ang yaman na napalampas. E ano naman, para sa lugaw bukas ng umaga. Sige, mauna na akong magbabad ng bigas. Magandang gabi. Ano ba ang ginagawa mo? 我先去泡米了。Ay, wah. 跑什么？ Ay. Oh. Aba. Sa wasak na templong bayan sa labas ng lungsod, 100 tusok ng lihim na inihaw na skewers. Padyakang may agarang hatid. Dagdag na 50 pirasong espiritu bato na bayad sa delivery. 中品零食的 Bakit parang may kakatuwang gutom dito? 50 pirasong espiritu bato. Ang laki ng kita. Ha? Ako na ang magdadala. Ikaw na lang ang maiwan sa tindahan. Pero, wala nang pero, sabi ko na. Ako na ang bahala sa paghuhugas ng mga pinggan. Ang paghatid ng takeout sa restaurant ay kikita ng napakaraming espiritu bato. Haha. Hahaha. Kasyang Chen, ang pinakamalaki mong order. Ikaw ang umorder ng pagkain. Tama, ako nga. Mula nang umalis ka, ikaw na mukhang inosente. Wala na akong nakikitang anino rito sa gusali ng Jocks Ian buong araw. Babasagin kita ng husto, kung gusto mo. Itatapon kita sa hukay ng abo sa likod bundok at gagawing pataba. 动手！ Kahit langgam, hindi mangangahas tumingin sa 也 langit. 敢直视 Ah. 天威。 Si Taba Chen. Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko. Ngayon, dudurugin ka ng may-ari ng tindahan hanggang maging dinurog na karne. Bakit naparito ang may-ari ng tindahan? May-ari,
Napakasama nila, sobrang lupit. Nagdala lang ako ng takeout. Sila ang gustong manakit sa akin. MHM. Ang kuya ko, marunong mangakit sa galit ng iba. 玩碰瓷？ Ergo. 二狗， Taba, Chen. Naglalakas loob kang bugbugin ang mahal kong empleyado. Ngayon, kung hindi ko mailabas ang dumi mo, hindi ako matatapos dito. Bilang na bilang ko ang ipinasok mo. Hindi, hindi. Sumiyaw, bulag ka ba? Hindi man lang natin siya nataman. Siya mismo ang nadapa. HMPH. Palabas kayong lahat, mga batang nag-aaral pa lang ng sekreto ng pundasyon. Tinatakot ninyo ang isang taong walang espiritong lakas. Wala na ba kayong hiya? Ngayon, isa man sa inyo, huwag mag-isip na makakalabas ng nakatayo. Sumiyaw, pinipilit mo ako rito. Kung ganoon, sabay na tayong mamatay. Oh. Matanda, may-ari. Oh. May-ari. 老板娘， Oh. Oh, aba, wow. Ano ba itong halimaw na ito? Ito ay tunay na dragon. Ang may-ari ng tindahang ito, may dalang tunay na dragon pa nga. Taba, Chen, putris mo. Bakit mo ginagalit ang ganitong klase ng taong malaki ang pinagmulan? Hindi na namin ito itutuloy. MHM. Ay, ang buhok ko. Maawa ka, Su. Maawa ka, Su. Ako pala ang may mata pero walang pagkilala sa Taishan. Pumapatay ng tao, at gumagamit pa ng masamang porma sayon. Kapag naisumbong ito sa alyansa ng pagsasanay sa pagiging immortal. Hindi ko alam kung kakayanin bang tiisin ito ng kasapakat ni Chen. Makakaya mo ba? Tumigil na, may-ari Su. Nagkamali ako, babayaran ko. Basta hayaan mo lang akong mabuhay. Mabuti, magbayad ka. Marupok at maraming sakit itong empleyado ko. Sa isang hampas lang mula sa inyo. Naduwal na siya ng ganito karaming dugo. Mukhang tamang-tama ang pagpunta mo sa gusali ng Jocks iyan. Ano? Pero ito ay mana pa mula sa 3 ninuno ng aking pamilya. Lagda ko. 我去， Sa iyo na ang gusali ng Jocks iyan. Mabuti at marunong kang makiramdam. Lumayas ka sa bayan ng Pingan. Huwag na huwag mo nang ipapakita ang mukha mo sa akin sa buhay na ito. Kung hindi, sa susunod na salubungin ka. Hindi lang pagsunog ng buhok ang kasimple. Oo, aalis na ako. At hindi na babalik. 永远不回来。 Hehe, yumaman na tayo. Ergo, kumita tayo ng libre ng isang buong malaking bahay kainan. Ergo, ayos ka lang ba? Sinindak ka ba nila kanina? 刚才是不是吓坏了？ MHM. Oo, natakot ako. 吓坏了。 Sobrang lupit nila. Nakakatakot ang porma sayon. May-ari, akala ko hindi na kita muling makikita. 我以为我再也见不到你。 Huwag kang matakot, huwag. Nandito ang may-ari. Nangako akong babalat ako sa iyo. Mula ngayon, sino ang mangangahas na mga api sa iyo? Palalayasin ko lang si Haj Ilong para sunugin siya. Umuwi na tayo. Ngayong gabi, ipagpapaluto kita ng sabaw para mapalakas ang iyong katawan. Halika na. Bakit ka umakyat pa sa bubong? Hindi ka man lang takot lamigin. Bilisan mo at inumin mo habang mainit pa. Naglagay pa ako ng 300 taong gulang na Purple Spirit Ginseng para sa pampalakas ng dugo. Madam, wala na akong lakas sa mga kamay ko. Hindi matibay ang hawak ng mangkok. Anong klaseng mangkok ba? Ganyan na ang lagay ng mga sugat mo. Ano pa bang mangkok? Pakakainin kita. Kailangan mo lang magbuka ng 只 bibig. 管张嘴就行。 Masarap ba? Sobrang tamis. Sino bang mag-aakalang matamis ang sabaw ng manok? 鸡汤怎么会是甜？ Madam, bakit? Napasok ka ba? Isa ka na ngayong tunay na malaking 现 boss. 在 Sa likod ng gusali ng Jocks iyan, may higit sa 10 katulong sa kusina. Mayroon pang ang mahiwagang tao-tauhan na nakatakdang maghugas ng mga mangkok. Oo nga, anong problema roon? Dahil andyan na ang lahat. Hindi ba at hindi mo na kailangan ng kahit ano para walang kaalam-alam? Kapag may panganib, kailangan mo pang umasa sa tagahugas ng mangkok na nagpoprotekta sa iyo. Ergo, ano ba ang iniisip ng utak mo sa araw-araw na ito? Puro kalokohan. Mas malaki pa ang gusali ng Jocks iyan. Pero isa lang din itong bagay na panlabas. Mas mabilis man maghugas ng mangkok ang tao-tauhan. Makakalinis ba iyan ng kasing ayos mo?
Makakagwapo ba iyan ng gaya mo? Magiging tulad mo ba? Tulad ko ng alin? 像一样是吗？ Tulad mo nga. Tulad mo na napapahanga ako ng ganito, hanggang gusto kitang paglingkuran. Gusto mo lang akong pagsilbihan. 只是喜欢使唤我。 Oo. Ergo, wala ka bang lakas? Madam, nawala ang lahat ng alaala ko noon. Kaya ngayon, ikaw na lang ang meron ako. Ang Fan Zheng Xiang ay sa iyo. Ang gusali ng Jox Ian ay sa iyo na rin ngayon. Kaya si Ergo, sa iyo rin, ayos ba? 也是你的，好不好？ Nasisiraan ka na, sumiyaw. Talagang nasisiraan ka na. Sinus ilaw ka ng lalaki. Sinasabi ng matatanda, hindi sila nagsisinungaling sa akin. Ah, 吸我， wa. Ay. Hodge Ilong. Sinasabi mo bang para na rin akong humingi ng gulo sa tindahang 是 ito? 惹上包， Inaamin ko. Talagang may gusto ako sa kanya. 我确实有点喜欢。 Kahit lagi siyang mahina at parang hindi makatayo sa sarili niya. Pero sa tuwing may panganib, 但每 mapa mga basurang espiritu man o malalaking halimaw, siya ang unang humaharang sa harap ko. Sino ba ang hindi magkakagusto sa ganito? Isang gwapong-gwapo na puno ng kumpiyansa. Pero pansamantala lang si Hodge Ilong. 可是这些只是 Nakikita mo rin naman, hindi ba? Kahit isa na lang siyang ordinaryong mortal na walang espiritual na lakas. Pero ang aura na ibinubuga niya, ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Napadpad lang siya sa mundo ng mga mortal dahil sa isang pagkakamali. Nabagsak at napuruhan ng utak. Kaya ako, na nakatakas sa pagod, ang nagwawalis ng pinggan sa basurang restaurant na ito. Kapag naibalik na ang kanyang alaala balang araw, 记忆恢复了。 muli siyang babalik bilang isang dakilang tao na hinahangaan ng buong mundo. Pagdating ng panahong iyon, sa kanya, ang lahat ng ito ay isa lamang bangungot sa gitna ng isang malagim na panaginip noong panahon ng pagsubok. At ako, sumiyaw, ay isa lang. Nasakim sa pera at mahilig sa ganda na pangkaraniwang babae. Hindi kami talaga magkauri. 我们根本就 Nilalapitan niya ako ngayon, dahil lang sa parang isang sisiw siya, na itinuring ang unang taong nakita bilang buong mundo. 当成了全世界。 Kapag nakalipad na siya ng malayo, sa mundong ito, mas maganda at mas mataas pa ang kanyang pag-angat kaysa sa akin. Mas maraming mga banal na nilalang ang umalis na doon. Kaya nga, sumiyaw, hindi ka talaga pwedeng umakyat. 你绝对不 Ang panghabang buhay na layunin ko, ako si Sumiyaw, ay maging pinakamayamang babae sa buong mundo ng paglilinang at pagkain. Paano ako matatalo ng kung sinong basta na lang? Nahawakan ng pansamantalang trabahador ang paa ko habang tumatakbo. Tama, para bang nakagat lang ako ng isang gwapong lalaki. Isang kagat lang, hindi lugi. Kailangan na maipit natin siya bago pa bumalik ang alaala niya. Pisilin natin siya ng todo. Gawin nating mas malaki at mas malakas ang negosyo. 做强。 Yan Qing, isinilang ka para sa sekta ng Taishanjian. Ang pinakamahusay na punyal ng walang pusong daan ng espada ang dapat mong wasakin. Wasakin mo ang lahat ng makamundong pagnanasa sa iyong puso. Ang iyong espada ay hindi dapat may init ng damdamin. Hindi pwede. Tandaan mo ang pangako mo kagabi, sumiyaw. Walang lalaki sa puso mo. Kapag kumikita, kusang dumarating ang himala. Mula ngayon, ikaw ay isang walang pusong boss na kuripot. 个没有感情的剥削老板。 Ay. Nagising ka na, boss. 老板娘， Mabuti ba ang tulog mo kagabi? Nagpakulo ako ng sabaw na may malagkit na bigas at gintong beans. Perfect ang init. Tikman mo na. 刚好，快来尝。 Hindi pwede. Boss, gisingin mo muna ang isip mo. Saloobin mo na lang ang mga peking matatamis na bala na ito. Ugh. Ergo, sino ba nagsabi sa iyong bumangon at magluto? Isa kang katrabaho lang. Bakit mo sasamsamin ang gawain ng kusinero? Ganyan ang tingin mo sa akin, parang wala akong silbi, alam mo ba? Pasensya na, boss. Ang gusto ko lang ay, kumain ka ng inihanda mo ngayon, at magpahinga ka na. Kung hindi ako makakagawa ng mas maraming trabaho, natatakot ako. Sige na, pagkainin mo na kami, tapos magmadali ka at magtrabaho. Ngayon, pupunta tayo sa gusali ng Jox Ian sa tapat para kunin ang order. Mabigat ang atas ngayon. Ayos, susundin ko ang boss. 好，我都听老板娘的。 Ergo,
Tingnan mo ang malaking bulwagang ito. Kung mapupuno ito mula mesa hanggang dulo, ilang tauhan kaya ang kailangan para makaabot tayo sa dami ng trabaho? Ang mahal ng gastusin sa manpower na iyan. Pwede nang makabili ng ilang dosenang manika. Hayaan ninyong ang mga ito ang maghatid ng pagkain. Sa mga manikang iyon, wala ni kaunting init ng serbisyo. 一点服务温度都没有。 Kapag meron na, hindi na natin aalalahanan ang mga katrabahong tagapagdala ng pagkain. Hayaan nating ang pagkain mismo ang dumiretso sa harap ng mga customer. Gumawa tayo ng isang ganap na automatikong umiikot na hotpot. Paano kung hukayin natin ang gitna ng bulwagan? At magtayo ng napakalaking tangke ng tubig. Pumunta tayo sa tambakan ng basura at bumili ng lumang lumilipad na espada bilang conveyor belt. Ilagay natin ang pagkain sa lumilipad na espada at ipaulit-ulit nating paikutin sa himpapawid. Talagang henyo ang mga ideya ni 老板娘 boss. 的想法真是 Pero napakalaking array ng teleportasyon iyan. 不过 At kailangan pa nitong sabay-sabay na painitin ng ilang dosenang mesa ng hotpot. Ilang fire spirit stones kaya ang mauubos niyan. Wala na tayong masyadong pera ngayon. Boss, hindi ba at may Hodge ilong naman tayo? 咱们不说话 HMPH. Awo. Roar. Pasok po kayo, Mami Millie. Ngayon ay bagong upgrade ang restaurant. 30% diskwento sa buong lugar. Ang galing, sobrang galing. Matanda, ang sikmura mo talaga ay matibay pa rin at malakas. 可真是老当益壮啊！ Boss Su, ang lasa ng hotpot mo. Talagang kakaiba. Narito ang 200 top grade spirit stones. Kailangan ng asawa ko ng 500 order ng takeout na hotpot. Ha? 200 top grade spirit stones. Pero ang sekta namin ay nasa talampas ng Duanjian, 50 lipa mula rito. Napakahirap ng daan. Hindi ko alam kung ligtas na may hahatid ng katrabahong ito. Boss, ihahatid ko. Ang 200 pirasong top grade spirit stones kaya, sapat na iyan para makabili ako ng napakagandang alahas. Kung gayon, isuot mo ang panangga na ito. Tandaan, kung may panganib sa daan, bumalik ka agad. 如果遇到危险，即刻回来。 MM. Ginoo, naihatid na ang 500 order ng hotpot na takeout ninyo. Takeout, ha? Yung si Liu Qingji, bumalik daw para sabihing ikaw. Naghuhugas ng mga mangkok at nagde-deliver ng takeout sa isang basurang kainan. Una, hindi pa rin ako naniniwala. Akala niya may kung anong salamang ka lang. Yan Qing, gusto mo pang magpanggap hanggang kailan? Naipadala na ang takeout, ang huling bayad na 200 pirasong espiritong bato. Hindi mo na kailangang magpanggap pa ng pagkatao mo. Ngayon, mapipilit kitang ilabas ang iyong walang kapantay na galing. Bumalik ka sa sekta para salubungin ka nila. Talagang hinahanap mo ang gulo. 找死！ Hahaha, alam na alam ng matanda. Napakatatag ng iyong kapangyarihan. Yan Qing, sa wakas ay nabunyag ka rin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ako ang kikilos. Dahil kung masisira mo ang lunchbox ng amo ng aling tindera, malulungkot siya. 他会不高兴。 Kagila-gilas na kapangyarihan ng Sword Venerable. Naituro na sa akin ng matanda. Ito ang huling bayad. Napakalaki ng nagawa ng matanda ngayon. Sa mga susunod na araw, siguradong igagalang ka ng sekta sa iyong pagbabalik sa bundok. Ah. MM. Ergo, sa wakas nakabalik ka na. Wala ka namang napahamak na kahit ano. Ergo, bakit ganyan kapangit ang itsura mo? Nakakita ka ba ng halimaw? May sugat ka ba? 是不是遇到妖兽了？ Ang lamig talaga ng mood ni Boss Lady sa talampas ng Duanjian. Nakakailang din ang mukha ng matandang iyon. Kinuha niya ang hotpot, tapos bigla na lang nagwala. Hinakat ang espada at naghasik ng gulo kung saan-saan. Natakot ako ng husto. Nagtago ako sa likod ng bato. Hindi ako gumalaw kahit kaunti. Nang matapos na siyang magwawala at lumipad palayo, doon ko lang nakuha ang natira niyang pagkain. Boss Lady, nahihilo ang ulo ko. Nanlalambot din ang mga binti ko. 腿也发软。 Ano? Ang lintik na matandang iyon, naglasing pa at tinakat ang tao ko. Ang walang galang na bugok na iyon. Sa susunod, huwag mo nang hayaang makita ko siya sa bayan ng Pingan.
Bilisan mo, umuwi ka na at magpahinga. Igagawa kita ng sabaw na pampakalma. Salamat, boss lady. Buti na lang at nandyan ka. 有你真好。 Punong Elder Xuanji, sino ang samugat sa iyo ng ganito? Siya. 谁把你伤成这样？ Tama ang hinala mo, Qingji. Yung kasabwat ni Fan Zhengxiang na si Ergo. Siya mismo ang aking kapatid at pangunahing disipulo ng sekta ng Taishangjian, si Yanqing. Pero sinubukan ko siya gamit ang batong panukat ng espada. Ang lumabas sa kanya ay pusong parang banal na manghuhugas ng mangkok. Paanong siya pa kaya ang nakatatandang kapatid? Ang kabobohan ni Yanqing ay matagal nang umabot sa sukdulen. Kung may itinatago man siya, paanong masusukat ng patay na batong panukat ng espada ang lalim ng loob niya? Ngayon, sinubukan siya ng matanda. Hindi mapipigil ang nakakatakot na presensya at pangingilabot na hatid niya. Hindi ibig sabihin si Yanqing iyon. Kung gayon, bakit ayaw aminin ng nakatatandang kapatid ang sariling pagkatao? At piniling magpakababa bilang karaniwang tauhan sa isang kainan. Pati ang magpasunod sa isang babaeng tindera sa palengke ay tinanggap pa niya. Kakaiba rin talaga ang matanda. Ngayon, sinira niya ang sariling espiritong espada ng matanda, pero natakot lang siyang masira ang lunchbox ng babae. Si Su Miao. Tiyak na gumamit siya ng isang napakapangkaraniwang nakakaakit na salamangka, na nilinlang ang nakatatandang kapatid. Elder, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Ngayon, nabalot na ng alikabok ang puso sa espada ni Yanqing. Ngunit nananatiling hindi mataya ang kanyang lakas. Hindi tayo dapat sumugal ng padalos-dalos. Agad na magpadala ng mensahe pabalik sa sekta. Hilingin sa pinuno ng sekta na lumabas at personal na hulihin siya. Ha? Aba. Ergo, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Halika nga rito, tingnan mo kung magkano ang kinita natin ngayon. Aba, bagay na bagay at ang ganda-ganda ng suot ng amo. Siyempre naman, paano pa ba ako magiging pangit sa suot ko? Pero grabe, napagod ako ng husto sa pagtatasa ng pinggan ngayong araw. Pakiramdam ko pati balikat ko gustong bumigay na. Ipamasahe ko nga sa iyo. HMM. Ah, sarap. Ergo, ang sabi mo, ang gwapo-gwapo mo raw. Mabilis ka pa kung kumilos kaysa hangin. Ang galing pa ng masahe mo. Minsan naiisip ko ngang para akong nakapulot ng isang Diyos na bumaba sa lupa. Amo. Gusto kita. Gusto ng lalaki ang babae. 是男人对女人 Gusto kong manatili sa tabi mo habang buhay. 永远留在你身边。 Hindi pwede, hindi natin pwede gawin yan. 我们不可以。 Bakit? Walang dahilan. Katrabaho kita. Ako ang amo mo. Hindi tayo iisang landas. Huwag kang basta mag-isip ng kung ano-ano. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Kaya, 早点回去休息吧。 dahil isa lang akong hamak na karaniwang kasama na naghuhugas ng pinggan at gumagawa ng kung ano-ano. Amo, sa tingin mo ba hindi ako bagay sa iyo? 你是觉得我根本配不上你吗？ Sagot sa akin, Sumiyaw. Totoo bang dahil lang dito? At babalik na naman siya sa dati. Ang dakilang tao ng siyam na lalawigan. Nadapa lang siya ng di sinasadya sa mundo ng mga mortal. Para sa kanya. Ang lahat ng ito ay wala kundi isang panaginip na nangyari noong panahon ng pagsubok. Kaya palagi ko lang itong pinapalampas. Sa bulok na kainan na ito, isa lang siyang karaniwang tao na sakim at malabag. Hindi talaga tayo magkapareho ng landas. Hindi naman, loko ka. Dahil sa mundong ito, puno ng alikabok at usok, hindi ako bagay sa iyo. 和满是油烟的我配不上你啊！ Hindi tayo iisang landas. Huwag kang basta mag-isip ng kung ano-ano. Umuwi ka na at magpahinga ng maaga, Kuya Guro. Hanggang kailan ka ba magpapakalugmok ng ganito? Umalis ka. Kahit mamatay ako ngayon. Ibabalik pa rin kita sa sekta. Taishang Wuking. Pinutol ng espada ang alaala ng mundo. 剑斩凡尘。 Ako si Liu Qingji, disipulo ng sekta ng Taishangjian. Malugod naming tinatanggap ang pagbabalik ng Sword Venerable. Ako. Gusto mong galawin ang punong tagahugas ng pinggan ko. Hindi mo ba ako pakikinggan? Hindi ka ba natatakot na mapatay siya? Putulin ang bugso ng damdamin. Sino ang mangangahas na apihin ka mula ngayon? Iluluto ko siya sa apoy ng Hajilong. Ang tamang landas ay higit sa lahat. Kuya Guro, ang karaniwang babaeng yun ay
Isa lang namang alikabok sa iyong dakilang daan. Nakauwi na ang pinuno ng sekta. Pakiusap, sumama ka agad sa akin pabalik sa sekta. Pag-iisipan ko. 我靠， Kuya Guro, ang babaeng yun. Umalis ka sa harapan ko. 那女人 Kailan pa ako pinagsabihan ng isang tulad mo? Kung hindi ka paalis, ako mismo ang magpapaalis sa iyo. Ah, 本尊先废了你！ kung tinanggihan niya ako dahil mortal lang ako. Kapag nabawi ko ang pagkatao ko bilang Sword Venerable, magiging tayo na ba? 剑尊的身 Hindi bagay sa kanya ang mortal na si Ergo. Mukhang mas hindi pa siya mabibigyan ni Sword Venerable Yanqing ng payapa at simpleng buhay na gusto niya. Wala nang mas malupit pa siguro rito sa mundo. 世间最残忍的事，莫过于此吧。 Ang lalaking yun, Ergo, bakit hindi gumamit ng automatikong makinang panghugas? Kung basag na ang mangkok, basag na nga lang. May pera na tayo ngayon. Hindi naman kalakihan ng ilang mangkok na ito. Bumalik ka na pala, may-ari. Nasira yung panghugas ng mangkok. Pasensya na. Kasalanan ko, padalos-dalos ako. Pasensya na, Ergo. Kung wala tayong kinabukasan na magkasama, hindi kita pwedeng bigyan ng kahit anong hungkag na pag-asa. 和虚幻的 Kung napapagod ka, magpahinga ka muna mamayang hapon. 今天下午就去休息吧。 Hindi pa rin niya ako tinatanggap. Isang taglay na walang pakialam sa damdamin. Itinakda niyang papatayin ang eskudero ng sword. 沙发骨 Ano ang gagamitin niya para tuparin ang pangakong habang buhay na usok at apoy nito sa pag-ibig? Ang basta-basta at simpleng pagkilos na iyon ay talaga namang katawa-tawa. Nabawi na ang alaala ni Yanqing. At ayaw pa rin niyang putulin ang ugnayan sa mundo. Bumalik kayo, pinuno ng sekta. Ang bawat salita ay totoo. Kapatid na nakatatanda, parang nabihag siya ng isang pangkaraniwang babae at nawala ang ulirat niya. Mas pinili pa niyang maghugas ng mangkok sa likod bahay, kaysa sumunod sa nakababatang kapatid pabalik sa sekta. Talagang malala ang kabaliwan niya. Ang Taishan ay walang damdamin. Kapag sumibol ang damdamin, tiyak na masusugpo ito ng pagsisisi. Ginagawa niya itong laro sa sarili niyang pinakamataas na landas. Ako mismo ang bababa sa mundong ito. At puputulin ko para sa kanya ang napakasamang silakbo ng damdaming iyan. Sandali lang, pinuno, kapatid na nakatatanda, ngayon man ay pinipigil mo siya. Pero malalim pa rin ang hindi natin alam. Kung ikaw, pinuno ng sekta, ay padalos-dalos na sasaktan ng babaeng iyon. Natatakot akong tuluyan ng mabaliw si kapatid na nakatatanda. Baka pati makipaglaban pa siya sa mga kawal ng sekta nang walang pag-aatubili. Kapag nangyari iyon, hindi ba't pagpapatawan tayo ng katatawanan ng buong mundo? Kung gayon, sa tingin mo, ano ang dapat gawin? Hindi kaya hinahayaan na lang natin ang mga disipulo ng sekta doon? Natratuhing parang alipin ang mga tao sa karaniwang mundo. Syempre hindi. May pakulo ang disipulo. Ha 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 ha. May abalang nangyari sa bahay ni Nasu. Sana mapatawad ninyo kami. Anong ginagawa mo na naman dito? Hindi ka rito malugod na tinatanggap. Hindi kailangang mag-isip ng malala, may-ari. Ngayong gabi, naparito ako para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang kasunduan. Sigurado akong nahulaan mo na noon pa ang tunay niyang pagkatao. Tama, hindi siya basta si Ergo. Siya ang punong disipulo ng sekta ng Taishangjian, si Yanqing. At ikaw, ano naman ngayon? Nawalan siya ng alaala ngayon. Ako ang katuwang ni Fan Zhengxiang. So, itigil mo na ang palusot mong pang-aapi sa kapwa. Wala kang alam sa dinadalang landas niya. Ang sinusunod niya ay ang landas ng kawalan ng damdamin ng Taishang. Hindi pwedeng basta na lang atali ang isang banal na nilalang sa putik. So, kaya mo bang akuin ang kasalanan sa pagwasak mo sa kanyang dakilang landas? Oo ba? Kaya ko ba? Saan ako huhugot ng lakas para hilahin siya pabalik, dito sa maliit na munting kainan na ito? Narito ang 5 milyong perpektong batong espiritual, at dagdag pa ang 10 tindahan sa masaganang bahagi ng gitnang kabanal-banalan. Gusto kong ikaw mismo ang magtaboy sa kanya, at tuluyang putulin ang lahat ng hinahangad niya. Opo. Dahil nakatakda nang mawala siya, mas mabuti pang paalisin siya ng mas tiyak, at nang maging ganap ang kanyang pinakamataas na landas. Sang-ayon ako, Liu Xianzi, tama ka. Bukas ng umaga, papalayasin ko agad siya. Talagang matalino pala si Su. Sana bukas ay gampanan mo ng mas makatotohanan ang pag-alis. Ah. Aha aha aha.
Basta gusto mo. Kahit sino pang eskudero ng sword. Ang landas ng kawalan ng damdamin ng Taishang. Hindi ko na ito iniintindi. Sumiyaw. May-ari. Sakto ang pagdating mo. Hinahanap na kita. 你来的正好。我 Ano ba ang ibig sabihin niyan, may-ari? 老板娘， Ibig sabihin lang niyan, tinanggal ka na sa trabaho, at kunin mo na ang mga gamit mo. Umalis ka na ngayon 拿着 din. 你的东西。 Bakit naman? Dahil ba nabasag ko kagabi ang mangkok mo at nainis ka? O may ginawa ba akong mali? 生气了吗？ Ari, kahit suntukin mo ako at pag-alitan, ayos lang. Basta huwag mo lang akong palayasin. Ergo, huwag mong sabihing akala mo talaga ay gusto kitang itira. Sa tindahan, mahabagin ka lang ba? O nagkagusto ka na sa akin? Ako si Sumiyaw, negosyante ako. Sa mata ng isang negosyante, pera lang ang nakikita. Noong una kitang pinatira, dahil pogi ka. Magagamit kitang makahatak ng mga babaeng costumer. Sa madaling sabi, isa kang paninda na nasa kamay 你 ko. 就是我手里的一件商品。 Premium. Premium. Tunay na premium. 商品， Noong nakaraang gabi, mayamang matabang lalaki ang nagkagusto sa iyo. Nagbayad siya ng 5 milyong pinakamahuhusay na espiritong bato para sa iyo. Kung ibinenta kita sa kanya, sa buhay na ito, di na ako kikita ng ganoon kalaki. Mangmang lang ang hindi magbebenta, di ba? Ibenta ang sarili, nasa akin na ang kontrata. Pahuhupin ko na lang ang lahat. Ganito pala. 我已经签了，好聚好散吧。 Talagang ang ganito. 原来如 5 milyong pinakamahuhusay na espiritong bato. 500万极品灵石， Pahuhupin ko na lang ang lahat. 好聚好散吧。 Gaya ng nais mo, Sulawban. 如你所愿，苏老板。 Ha. Ha. Ito, regalo ba ito na ipapadala niya sa akin? 是他要送给我的礼物吗？ Ergo. Ah. Buti na lang at bumalik ka, Yan Ching. Sa wakas ay nagpasya ka ng bumalik. Nakakandado ang pintuan ng kultibasyon ng disipulong si Yan Ching. 我 Kumain ka na lang ng dahan-dahan. Walang makikipag-agawan sa iyo. 是，没人和你抢。 Napakasama ng pang-aapi. Ang mga tauhan ko, walang hiya mong inaapi. HMM. 动也敢动，低头。 Huwag ka nang kumilos ngayon, saka mo malalaman ang hapdi. Pinipilit mo pa rin. Gusto mong kalabanin ang punong tagahugas ko ng plato. Tanungin mo muna kung uubra sa aking pampukpok ng granada. Handgal ka talaga, kaya tuturuan pa kita ng huling pagkakataon. HMPH. Taba, Chen. Gusto mong pagbuhatan ang mahal kong tauhan. Kung hindi kita ilalabas na parang basahan ngayon, hindi ako mapapakali. At babayo ko pa hanggang maging pulbos. 算你拉得干净。 Bakit? Kakampi kita. Ako ang amo mo. Hindi tayo magkapantay. 我是你的老板。 Hindi pwede. Hindi maaari. Ergo, huwag mong sabihing akala mo talagang pinaiwan kita sa tindahan dahil sa malasakit. O dahil nagkagusto ako sa iyo. 我留你在店里。 Ako si Sumiyaw. Negosyante ako. Sa mata ng negosyante, pera lang ang mahalaga. Noong una kitang pinatili. Dahil maganda ang hitsura mo. Magagamit kitang makahatak ng mga babaeng costumer. Sa madaling sabi, isa ka lang panindang hawak ko. 你就是我手里的一件商品。 Bakit? Bakit hindi ko maalis sa isip ang alaalang ito? 为什么斩不断这凡尘记忆？ Hindi naman talaga siya kabilang dito. At hindi rin sa akin. 也不属于我， Kaya kalimutan mo na siya, Sumiyaw. 所以 Isipin mo na lang na panaginip lang iyon. Hey, 这是一场梦。 ha ha ha. Tagakwenta ng tindahan. 3 plato ng karne ng baka na may snowflake pattern. 2 pitsil ng malinaw na alak. Magbabayad na ako, may-ari. Opo. 哦，好。 Kaya mula ulo hanggang dulo. Sa paningin mo, ako ay pwede lang. Iyong may tatak na presyo at pambili, di ba? Hinahanap mo ba ang sukli? Katie wala. O, hindi na ba tayo magnenegosyo?
Ay! Uy, narinig ninyong lahat. Isinara ng sekta ng Taishangjian ang bundok kagabi. Isinara ang bundok. Sabi nila, ang nawawala ng maraming araw. Na tagapagbantay na si Yanqing ay bumalik na. At pagbalik niya, naglabas siya ng isang malaking bungkos ng dugo. Pagkatapos ay ikinulong niya ang sarili sa napakalamig na libis ng yelong walang hanggan. Dugo. Nagdudugo, may malakas bang kalaban siyang nakaengkwentro at malubhang nasugatan. Anong klaseng kalaban naman yan? Sabi nila, sa pagbaba niya sa mundo ng mortal, nabagbag ang puso niya, at nauwi sa isang mortal na tuso. Naniloko siya ng isang babae sa pag-ibig at tinangay pa ang pera. Kaya naduraj ang kanyang puso, kaya siya naligaw sa apoy at napunta sa demonyo. Hoy, anong alam ninyo? Ang marangal na unang upuan ng Sword Saint, ay naloko lang ng kung sinong mortal na babae. Kung talagang nagpalitaw si Yanqing na manatili sa tabi ng mortal na babaeng iyon. Ibig sabihin lang nun, sa mga mata ni Yanqing, ang karaniwang babaeng iyon, ay higit pa kaysa sa kung anong basura niya. Ang posisyon ng unang upuan ng dakilang daw ay napakarangal. Sabi ng mga tao, may pagkakaiba ang immortal at mortal. Napakaaliw talaga. Kaya, matagal na niyang alam ang pagkatao niya bilang isang Sword Saint, at gusto pa niyang makasama ako. Pero ako mismo ang nagpaalis sa kanya. Ha? Talagang ang may pagkakaiba ang immortal at mortal, pati ang lolo niya. Ang unang lalaking nakapukaw ng puso ng may bahay. Bakit kailangan pang ikulong sa kung anong sira at nagyayelong lugar para magdusa? Wang Ermazi. Hoy hoy hoy, nasa, ano namang kaingayan yan sa tindahan? Bantayan mo ang tindahan. Katie wala, saan po kayo pupunta? Maglalabas po ba kayo para kumuha ng paninda? HMPH. Anong klaseng paninda? Pupunta ang may bahay sa sekta ng Taishangjian para maghanap ng tao. Busog na si Haji Long, kailangan ng magtrabaho. Pahingi naman ng demonyong lakas. HMPH. Ay. Narinig na ng mga tao sa sekta ng Taishangjian. Ibalik ninyo sa may bahay ang tinatawag ninyong Yanqing. Kung hindi, makikita ninyo. Sino ba ang baliw na babaeng ito? Matapang na pumapasok sa banal na lupain ng aming sekta. Aba, bilisin ninyong salagubangin ang mga kamay ninyo. Ayaw niyong iabot, ganun ba? Sige, huwag ninyong sisihin ang may bahay kung durugin ko ang mga batong ito. Hindi ang aking lumilipad na espada. Naghahanap ka ng kamatayan. Ha? 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 Ha ha? Ha? Ay. Ha? Umalis na kayo at magulat agad sa nakakatandang tagapagtanggol. Hindi mo kakayanin ang baliw na babaeng ito. Sabihin ninyo kay Yanqing. Hindi pa nahuhugasan ang mga mangkok sa tindahan ng may bahay. Hindi siya pwedeng tumakas sa utang. Kung hindi ninyo siya ibibigay ngayon, jijibin ng may bahay ang buong sekta ng Taishangjian. May nangyari sa dakilang kapatid. Nakaharap ang sekta sa isang malaking kaaway. May baliw na babaeng kung saan-saan lang lumitaw. At ilang dosenang kapatid na lalaki at babae ang nasugatan. Kahit ang depensibong pormasayo na iniwan ng nakakatandang guro, isang suntok lang niya, gumuho na iyon. Naka-lockdown na ang lahat ng mga nakakatandang pinuno. Pati ang pinuno ng sekta ay pumunta na sa likurang bundok. Wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Pakiusap, lumabas po kayo, kuyang guro. Patayin ang demonyang babaeng iyan. Itong baliw na babaeng iyan, puro kalokohan ang sinasabi. Sinasabi pa niyang ibigay raw sa kanya ang tagahugas ng pinggan ko. Kuyang guro, sa tingin mo ba may diferensya sa ulo ang babaeng iyan? Wala kaming tagahugas ng pinggan na kanya rito. Ay, nako. Hoy, aba.
Lumusat na sa labas si Kuyang Guro, malugod naming tinatanggap ang Sword Venerable. Ergo, anong pagkaulol ang pinaggagawa mo? Hindi na nga bihira ang amoy ng matandang babaeng iyon na si Chingji. Ngayon din, sumama ka agad sa akin. Bumalik ka sa Fan Zheng Xiang at maghugas ka ng pinggan. Sumiyaw. May nagawa ka bang mali? Ang tadhana nating dalawa. Hindi ba matagal nang tapos? Ako, pinagsisisihan ko na, pwede ba? Kapal ng mukha, sa maliliit na tindahan mo sa bayan, inuubos mo ang mga araw ng kabataan ng aming sect master. Isang aksidente lang naman ang lahat. Ngayon, bumalik na ang aking alaala, at nagbalik na rin ang aking puso sa tamang landas. Paano pa ako babalik sa maruming trabaho ng paghuhugas ng pinggan? Ang mga espiritual na bato na ibinigay sa iyo ni Chingji, hindi mo na kailangang isauli. Ituring mo na lang na regalo ko iyon. Ang perang ito, sapat na para makasalo ka ng 1,000 katao. 10,000 tagahugas ng pinggan ang aarkilahin ko para gawin ang trabaho mo at pababain ka sa bundok. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita uli sa sekta at manggulo. Yan Ching, ikaw na walang pusong bruho. Maghanap ka na lang ng iba. Sa kusina ng nanay mo, ikaw lang ang pwedeng pumasok. At ikaw lang din ang pwedeng maghugas ng mga pinggan ni nanay. Ako ang naglakbay ng malayo para makarating dito. Akala mo ba naghahanap lang ako ng tagahugas ng pinggan? Kung ganoon, para saan ba ito? Sumiyaw. Hindi na ako si Ergo ngayon. Ako na si Sword Venerable Yanqing. Kung gusto mo akong isama ngayon, magbigay ka naman ng disenteng dahilan. Huwag mo akong pilitin. Kapag pinilit mo ako, lalaban din ako. Misis na may-ari, lumapit ka. Dahil ba gusto mo ako? Gusto mo bang iuwi ang taong nasa puso mo? Pwede ba nating panoorin ang ganito? Sabihin mo. Misis na may-ari. Noong palayasin mo ako, hindi ba napakalamig ng loob mo, ha? Ikaw, wala kang hiya. Talagang walang hiya. Kaya, misis na may-ari, gusto mo ba talagang iuwing kasama ang taong nasa puso mo? Kung hindi naman, mas mabuti pang bumaba ka na agad sa bundok. Ikaw, Yanqing, makinig ka sa akin. Gusto kita. Ako si Sumiyaw, gusto kita. Hindi ka kung anong walang kwentang kalakal. Ikaw ang taong pinakamamahal ng puso ko, Sumiyaw. Ikaw ang asawa kong panghabang buhay. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. Aba. Yan Yanqing. Marami ang nakatingin ngayon. Wala na silang makikita ngayon. Tara na, mahal. Umuwi na tayo. Hindi pa huli ang lahat. Yeto, kung maglalakas loob kang humakbang palabas ng tarangkahang ito, ngayon din ay lilipulin ko ang demonyang babae na sumira sa iyong puso at isip. Sect Master. Huwag kang matakot, kasama mo ako. Guro. Hindi siya demonyang babae. Siya ang mahal ng kanyang kapatid sa pag-aaral. Kapalaluan, ikaw ang unang henyo ng aming sekta sa loob ng libo-libong taon. Dapat ang nililinang mo ay ang walang damdaming dakilang daan. Pag-akyat sa langit ng mga immortal. At ngayon, para ka na lang sa isang babaeng taga-merkado. Maging ang puso mo ay ayaw mo na. Kung patuloy kang magpapalunod sa maling pagsamba, huwag mo akong sisihin bilang guro. Ha? Ano ang ginagawa mo? Nabaliw ka na ba, Yanqing? Ano ang ginagawa mo? Sa tingin ng Panginoon ng sekta, nabahiran mo na ang pintuan ng sekta ng Taishanjian. Ngayon, iaalay ko ang buhay kong ito, kasama ang butong ito ng aking katawan, at ibabalik ko sa sekta. Yanqing, mangangahas ka pang ipitin kami hanggang kamatayan.
Kasalanan ba ng kapatid na ito na hindi ako nagpakita ng paggalang? Ang dakilang walang damdaming daan, walang awa sa lahat, hindi na kaya ng kapatid na ito, dahil ang puso ng kapatid na ito, ay nasa kanya na ang lahat. 因为弟子的心， Naway maipagkaloob ng guro ang ganap na kapatawaran. Pakawalan ninyo kami. 往师 Kung nais siyang patayin ng guro, dumaan ka na muna sa bangkay ng kapatid na ito. Ha? 便先从弟子的尸体上踏过去吧。 Ay. Sige na, tama na. Mula ngayon, 罢了， wala nang yanching sa sekta ng Taishangjian. 太上前 Ikaw na taksil, isama mo ang babae mo at gamulong na pababa ng bundok. Habang buhay ka nang bawal lumagpas muli sa kalahating hakbang sa loob ng sekta. 门半步。 Ikaw nalintik ka, baliw ka. 你个不要命的疯子！ Nasaktan mo tuloy ako. Pasensya na, konti pa. 弄疼你了。 Hindi 对不起 masakit. 对不起我在 Kapag naiisip kong mula ngayon, araw-araw ko nang makikita ang boss kong babae, at kakain ng lutong niya. 天都看到了， Anong halaga ng kaunting sugat na ito? Ang daldal mo pa. 上算什么？ 你还贫嘴。 Ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang magulo. Bukas ang sugat ko. Paano na? Boss, pinalayas ako ng guro sa sekta ngayon. 老板娘， Wala na akong mapagkakasandigan ngayon. At wala na rin akong pagkakakilanlan. Sabihin mo bukas sa harap ng tarangkahan ng bundok na ako ang asawang inagaw mo. May saysay ba ang mga salitang iyan? 战夫君， Sinasabi ng may bahay ko sa harap ng buong mundo. At pwede pa bang peke iyon? Kung gayon, simula ngayon, ako ay tao ni Fan Zhengxiang sa buhay, at multo ni Fan Zhengxiang sa kamatayan. Amo, papaghugasan mo ako ng plato. Hindi ako magpapatong ng mangkok. Amo, papaharapin mo ako sa silangan. Hindi ako haharap sa kanluran. Ay, sandali lang, sa mga nakaraang araw. Pinalayas ako ng boss kong babae. Nasaktan ang puso ko at ang kaluluwa ko. Kailangang may ibigay ba siyang kapalit sa akin? Anong kapalit? 是不是得给我一些补偿？ Halimbawa, 比如， may bahay pa. Dahil asawa mo na ako, Fan Zhengxiang. 我既然是 Ngayon, pwede na ring ituring na mag-asawa tayong may iisang ari-arian. Loko ka, hindi pa nga tayo kasal ng formal. Sino ba ang kaysa mo sa 没有 ari-arian? 正式成婚，谁跟你过？ Ay, gets ko na. 哦， Ay nako, ay nako. Ha? Ay nako. Ano na naman? Aking mahal na espada. 又怎么了，我的剑尊大人？ Masakit ang puso ko at hindi ko may galaw ang mga chopstick. Boss, pakiusap. 拿不动勺子， Huwag mo akong PayPal-ipal. Akala mo di ko alam na gumaling na ang sugat mo matagal na. 因为我不知道你这伤口。 Sabi ng asawa ko, ito ay panloob na pinsala, tanging lugaw na personal na pinakulo at pinakain ng boss ang makakatulong. Kasama ang heart stickers na ipapadikit tuwing 12 shichen, para lamang gumaling. 时辰的带薪贴贴才能治好。 Si ginang ba na ito ay si Yeching. Kumain, busog na ako. Bilisan mo at magtrabaho ka na, gumagalaw-galaw pa. Ang bilis nito. Kiyang Sun, parang sobra naman yata ang talino mo sa maliit na bagay. Kaya naman, pinakamamahal kong may-ari, hindi ba dapat mas malaki-laki ang bigay mong pabuya? 你是不是 Sige 该 na. 多发点奖金？ Ibigay mo na ang pabuya. Ah, 好啦，奖金发了。 anong katangahan ang pinagmumukha mo, Ergo? 二狗，你发什么呆呢？ Ah, yung huli, bali lang naman. Babayaran ko ng mas maganda pa. 我陪你 Maging magkasintahan na tayo. Ayokong maging pangdayalogo mo lang na peking asawa sa harap ng iba. 做你口头上的压寨夫君， Sumiyaw, gawin mo akong tunay na asawa mo. Sabihin mo lang. 让我做你名正言顺的夫君，好不好？ Pwede ang kasal. Pero ako ang magtatakda ng mga alituntunin. 但是 Sige, magsalita ka. Marinig ko na iyan para matahukan ko ng tainga. Una, kahit kasal na tayo. 洗耳恭听， Ang kusina ay para sa paghiwa ng gulay. Ang bulwagan ay para sa paghahain ng pagkain.
Lalo na ang trabaho sa paghuhugas ng mga pinggan araw-araw. Ikaw pa rin ang gagawa niyan. Habang buhay kang libreng utusan. Bawal tumutol. 身免费。 Sige. Huhugasan ko habang buhay. Ikalawa, wala na akong pakialam kung sino ka dati o anong katayuan mo. Ngayon, pwede ka lang maging yung taong mapanganib, na unang-unang poprotekta sa akin, ako at si Ergo. Ang tanging pwede sa akin ay ang aking Ergo. Narinig mo ba? Hey, 只属于我的二狗，听见没？ narinig ko, may-ari. Habang buhay akong magiging Ergo mo lang. Narinig na ng mga kapitbahay sa kalyeng ito. Masaya si Ginang ngayon. Dahil ngayon ang malaking araw ni Sumiyaw. Kaya ang aming kainan at ang katabing gusali ng Jocks iyan ay sabay-sabay na may 3 araw na tuloy-tuloy na handaan. Lahat papasukin, libre ang kainan at inuman. 全都给我进来免费。 Sige. Ang laki ng loob ni Ginang Zu. Hiling ko na kay Ginang Zu at kay Ergo, magtagal at magsama sa 100 taon. Mabuhay kayo ng matagal at magkaapo. Bilisan, pupunta rin ako. Binabati kita, Ginang Zu. Hahaha, busog at masaya na ang aking may-ari. Kapag hindi busog, lumuhad na lang at umalis. Walang sino man ang papayag ang umuwi. Hahaha, anong kalokohan iyan? Anong pag-angat sa langit, talagang wala na siyang 什 pakundangan. 么飞升成仙？去， Hahaha. Pagyukod sa langit at lupa, ikalawang pagpugay sa dakilang bulwagan. Mag-asawa, magyukod sa isa't isa. Ipasok sa silid pugad. 送入洞房。 Asawa ko. Bakit ilang tasa lang ng alak, hindi mo na ako makilala? 什么？ Kilala kita, syempre kilala kita. Ang babaeng may abacus na kayang umuga ng langit, si Ginang Su. At ang lalaking may dalang martilyo para sunduin ako pauwi, si Sumiyaw. Mula ngayon, ayokong makita pa ang walang saysay na dambana na iyon. Ang gusto ko lang, sa munting lupang ito, ay ikaw. Kung ganoon, dapat magpakitang gilas ka. Kung hindi, 那 ginang. 你可得表现好点儿，不然老娘 May-ari, hindi ba't dapat na tayong pumasok sa silid pugad? 老板娘， Ah, 咱们是不是该洞房？ anong nangyayari? Hoy, Jinlong. Ikaw ba ang nagkakagulo dyan? Ah. 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 May-ari. Bakit hindi mo sinabi? Tambo na pala ang takip ng kaldero ni Ginang. Bumagsak na ba si Haj Ilong mula sa langit? Bigla kong naalala ang isang bagay. Kung paano ako unang nawalan ng alaala at napadpad dito. 我当初是怎么失忆沦落到这里的？ Tapos na. Oh, eto. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 我不知道你在 Talaga bang hindi mo alam, Ferong? Ang batang lalaking nasa tapat, lumapit ka, lumapit ka, lumapit ka rito.